Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon po ay share ko sa inyo kung ano ang magnetic contactor, ano-ano ang mga basic parts nito, at kung ano ang gamit nito. Tara, simulan na natin. Mga boss, ito po ay isang magnetic contactor. Ito po ay isang klase ng electromagnetic switch na ginagamit sa control electrical circuit. Ito naman po ang mga parts ng magnetic contactor: contactor coil, main contacts, at auxiliary contacts. Ang main contacts po ay kadalasang ginagamit sa power circuit. Kadalasan po itong ginagamit sa mga matataas na wattage ng ilaw, sa mga pump motors at machine motors. Kadalasan po ay meron pong 2 hanggang 3 normally open main contacts sa isang magnetic contactor. Ang auxiliary contacts naman po ay ginagamit sa control circuit dahil mas maliit po ito sa mga main contacts. Meron pong 2 type ng auxiliary contact. Ito po ang normally open at normally closed contact. Kadalasan po ay meron pong 1 hanggang 2 normally open at normally closed auxiliary contact sa isang magnetic contactor. Ang auxiliary normally open contact po ay ginagamit sa latching, at ang auxiliary normally closed contact naman po ay ginagamit sa interlocking. Ang magnetic coil naman po ay nagbibigay ng magnetic field kapag naka-energize. Hihigupin po ang core ng magnetic field, at dahilan po ito para ang main contacts po ay magsara. Mga boss, ito po ang electrical symbol ng main contacts. At ang iba naman po ay gumagamit ng ganitong electrical symbol. Mga boss, buksan po natin para makita po natin ang loob nito. Wow! Mga boss, sa nakikita niya po, meron po siyang spring. Ito po ang tumutulak sa mga contacts para maintain niya po ang normally open at normally closed. Kapag na-energize po ang coil, ihigupin po nito ang metal core sa loob ng magnetic contactor, kung saan nakakabit ang mga contacts. Wow! Mga boss, madali lang po operation nito. Kapag na-energize po ang coil, ganito po ang magiging itsura niya. Tinutulak po ng spring ang core pataas, at mamamagnet po ang core kasama ang contacts kapag na-energize po ang coil. Mga boss, ito po yung metal core kung saan po nakakabit yung mga contacts. Oh yeah! Mga boss, ganito po ang itsura niya kapag naka-off, at ganito naman po ang itsura niya kapag naka-energize. Mga boss, ganito po ang itsura ng mga contacts sa loob ng magnetic contactor. Tinawag po na normally open ang contact na ito dahil nakataas po ito kapag naka-off. At nakadikit po agad ang contact nito kapag nasa normally closed. Mahalaga po na malaman po natin kung paano po ito gumagana. Okay! Malaking role po ang ginagampanan ng coil para mapagana po ang magnetic contactor. At dahil kapag sira na po ang coil, hindi na po gagana ang mga contacts nito. Mga boss, meron po tayo dito ang ibang brand na magnetic contactor. Parehas lamang po ito. Gagamitin po natin ito pang testing. Pare-parehas lamang po ang function nito.
Nagkakaiba lamang po ito sa orientation kung saan po nakapwesto ang mga screw. Tulad po ng screw na magnetic coil. Okay. At meron lamang po itong isang normally open auxiliary contact. At malambot din po ang spring nito. Kuhanan po natin ng resistance ang magnetic coil. At continuity naman po sa mga contacts. Mga boss, 542.5 ohms po ang resistance na nakuha natin sa magnetic coil. Kuhaan po natin ng continuity ang mga normally open contacts. Wala po tayo nakuha ang continuity dahil nga po normally open po ito. Okay. Kunwari po ay na-energize po natin ng magnetic coil. Pinutin po natin yung gitnang part ng contactor. Mga boss, nagkaroon na po ng continuity yung tatlong main contacts. Mga boss, meron din po palang contactor na meron lamang pong dalawang main contact. Mga boss, may continuity rin po yung normally open auxiliary contact. Very good. Sa bandang gilid po ng magnetic contactor, nakikita niyo po ang specs nito. Sa pagpili po ng magnetic contactor, kailangan po natin isaalang-alang ang mga sumusunod. Supply voltage ng coil, load wattage ng motor, at number phasing ng motor. Siguraduhin po na tama ang supply voltage ng coil na inyong gagamitin. Mga boss, gumawa po ko dito ng simpleng diagram. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo kung paano po gumagana ang magnetic contactor. Nilagyan po natin ng supply yung coil, pati na rin po ang line 1 at line 2 na main contacts para po sa power circuit. Kapag na-energize na po ang coil, ang normally open contacts po ay magko-close. Mga boss, i-plug na po natin. Nice. Mga boss, naka-energize na po ang magnetic contactor. Very good. Ngayon naman po ay check po natin kung makakakuha po tayo ng AC voltage. Okay. Mga boss, nakaabot na rin po yung supply sa load side ng magnetic contactor. Very good. Mga boss, kung nagustuhan niyo po aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, subscribe sa aking channel, at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog.
Thank you. Thanks for watching.